Ayan, magandang araw sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. So, ngayon ay patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ngayon ay makinig ho kayo, mga kababayan, ha, lalong-lalo na yun pong mga barangay officials at yung mga nagbabalak na kumandidato, tumakbo sa darating po na halalang pambarangay. So ngayon ay nakikita niyo po sa screen, mga kabayan, ito po na yung BSKE ay tuloy po sa Nobyembre. Yan po ang naging malinaw na pahayag ng Commission on Elections or COMELEC. So ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong post nitong si Bigwas Asiboke. 15 hours ago ay pinost po niya ito. Ito po yung nilalaman. News update. BSKE 2026 tuloy na sa Nobyembre. So napakagandang balita para sa mga barangay officials, lalong-lalo na ho sa mga aspirants, yung mga nagbabalak na kumandidato para sa halalang pambarangay. Ito pa po. Kumpirmado na mula sa Commission on Elections, COMELEC, ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections, BSKE, ay gaganapin sa Nobyembre 2, 2026. Matapos ang serye ng mga usapin sa batas, pinal na ang petsa para sa pagpili ng mga bagong pinuno sa atin pong mga komunidad. Narito ang mahalagang petsa at mga impormasyon na dapat mong malaman. Ito po yung mga mahalagang petsa para po sa ito po yung may kaugnayan po doon sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections this coming November 2, 2026, na kahit ngayon po ay araw ng kaluluwa, ay tuloy na tuloy pa rin po, mga bayan, sabi po ng commissions or on elections. Ito po, mahalagang petsa. October 26, October 2026, takdang panahon para sa filing of Certificate of Candidacy or COC. So ayan po sa October daw ho, ngayong taon, magkakaroon po ng pagpapile ng COC or Certificate of Candidacy, yun pong mga kakandidato dito po sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections ngayong darating po na November 2. So October po kayo magpapile ng inyong COC. Tandaan po ninyo, October po yan, ha. At yung November 2 po, yan po ay araw ng Lunes, araw ng halalan po yan, November 2, 2026. At ito pa po, mahalagang petsa din. Mayo 18, sa kasalukuyang taon, huling araw ng voters registration. Wag nang hintayin ang deadline. Tama po itong paliwanag po nila at advice po nila na doon po sa mga nagbabalak magparehistro or magpaayos ng kanilang record sa COMELEC. So wag na po natin hintayin yun pong deadline, sapagkat yung huling araw po, mga kabayan, ito po, tandaan po ninyo, Mayo 18 po yung huling araw ng voters registration. Kaya ngayon pa lamang po, habang wala pa gaanong mahabang pila, ay tumuo na po kayo sa COMELEC na malapit po sa inyong lugar, lalong-lalo na yung mga kabataan po ninyo, yung mga anak po ninyo na mayroon pong edad 15. Kung yung anak mo ay 15 years old na sa darating na November 2, siya po ay qualified para bumoto po sa darating po na SK elections. At halimbawa, ngayon ay 14 years old yung anak mo, pero sa darating na November 2,
ay 15 years old na siya, ngayon pa lang ay pwede na siyang magparehistro. Kahit 14 anyos pa lang siya, basta pagdating po ng halalan, ay 15 years old na po siya. So, siya po ay qualified para bumoto sa SK at qualified po para magparehistro. Ongoing po, ha? Yung voters registration na bayan. Ito po, mga dapat malaman. Mga dapat malaman, ito po. 4-year term, alinsunod sa Republic Act 12232. Yung 4-year term po, ang ibig sabihin po niya, yung panunungkulan, yung termino, o yung tenor, na tinatawag. Ibig sabihin, sa kada isang termino, may 4 na taon pong panunungkulan yung nahalal. Ngayon pong November 2, 2026. Ang mga mananalong opisyal ay magsisilbi ng 4 na taon. Ready na ang mga balota ayon kay COMELEC Chairman Judge Garcia. Handa na ang mahigit 50 milyong balota na gagamitin para sa halalang ito. Official calendar, inaasahang ilalabas ng COMELEC ngayong linggo ang buong calendar of activities para sa gabay ng mga kandidato at ng mga botante, mga babayan. So ito po yung paalala, ha, yung paalala sa mga botante. Siguraduhin ikaw ay rehistrado para sa mga kabataang edad 15 hanggang 30 para sa SK at 18 years old pataas para sa barangay. Magtungo sa pinakamalapit na COMELEC, sa opisina ng COMELEC sa inyong lugar, mga bayan. So ayun po, napakaliwanag po ng sinabi ng Commission on Elections. So tuloy na po ito hong BSK, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026 ngayon pong darating na November 2. Kahit po yan ay All Souls Day. Tuloy na tuloy po, sabi ng Commissions on Elections or COMELEC. Ayan, kinonfirm na po yan nitong si Chairman Judge Erwin Garcia, yung chairman po ng COMELEC. At ito po yung mahalaga, sinabi ko na kanina, yung filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato ay ngayon pong Oktubre. Napakaliwanag po. Ngayon Oktubre po. Tandaan po na yan, markahan nyo na po ang inyong kalendaryo. Baka kayo ay makalimot. Doon po sa mga aspirants, Oktubre po yung filing ng Certificate of Candidacy. Kaya ngayon pa lamang po, ngayon pa lamang po ay magpakitang gilas na ho kayo sa inyong mga barangay para po sa darating na halalan ay makampante kayo. At ngayon pa lamang po yung mga incumbent barangay officials natin na pwede pang makatakbo, ibig sabihin sila po yung mga hindi pa nakatatlong termino. So pwede pa po silang tumakbo sa parehong posisyon. Halimbawa, ako, nagkapitan ako, hindi pa ako nakakapagtatlong termino. Ibig sabihin, kukuha pa ako ng isa pang termino para makumpleto ko yung 3 termino. Halimbawa, pang 2 terms ko ngayon, yung susunod na halalan ay yun po yung pang 3 terms ko. So pwede pa ako kumandidato sa parehong posisyon ngayong darating na November 2, 2026. Pero magiging 4 na panunungkulan at 4 na taong panunungkulan na po yun. Yung lahat ng mga mananalo ngayong November 2, mga idol at mga bayan, alinsunod po yan doon po sa Republic Act 12232 na yung mga mahahalal, lalong-lalo na yung mga first timer, sila po yung mga ngayon pa lamang kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections.
sila po ay magkakaroon ng 4-year 3 terms para sa mga barangay officials. At para sa SK naman, sila po ay mayroon pong isang termino lamang pero 4 na taon silang manunungkulan sa parehong posisyon, mga idol at mga tayo. So sana ay maliwanag po sa atin ha, mga idol at mga bayan. So good luck na lamang po. At sana ay wala lang dahilan para ipagpaliban pa ang November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. So sana ay maging mapayapa yung atin pong gagawing halalan sa atin pong bansa. So yan muna yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago pa lamang po kayo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-likes itong ating video para lagi ho kayong ma-notify para sa mga ganitong usapin patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.